Umambad kay Maggie Patterson, ang engrandeng lobby ng Anderson Empire. Tumayo siya ng tuwid, hawak ang itim na bag sa kaliwang kamay. At matalim ang titig, habang binabagtas ng marmol na sahig. Tila isang runway ang daan, patungo sa elevator. At bawat hakbang niya, may malakas na aura. "Good morning, Miss Patterson." Bati ng receptionist, na agad tumayo mula sa desk. Formal at maikli naman ang umiti ang dalaga. "Good morning." Agad na bumaling sa kanya ang ilang lalaki sa lobby. Napatingin sa maikli niyang corporate skirt at sa pulang lipstick na lalong nagpatingkad sa maputi niyang balat. Hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Hindi niya kailangan ng atensyon. Ang kailangan niya lang ay makapasok sa opisina ni Jace Anderson nang walang sagabal. Nang magring ang elevator, agad na pumasok siya doon. Isang lalaking kliyente naman ang sumabay na may hawak na laptop at folder. Napansin niya pa na tila hindi ito makapaniwala. Nakasama siya nito sa elevator. Dahil siya ang pinakasikat na sekretarya ng buong Anderson Empire. "Miss Patterson, right?" Tanong ng lalaki, na halatang nahihiya pero pilit naglakas loob. "I've been hearing a lot about you." Tinanguan niya lang ito at nanatiling hindi umimik. Nang tumunog ang elevator, lumabas sila sa executive floor. Pahakbang na sana siya palayo, nang biglang lumapit ang lalaki at inabot ang calling card. "Maybe we can talk sometime over dinner?" Anito, na may ngiting puno ng pag-asa. Hindi siya umimik. Itinaas niya ang kaliwang kilay, habang tinititigan ang lalaki mula ulo hanggang paa. Matapos ng ilang segundong katahimikan, nilamukos niya ang card sa harapan nito at binulsa. "I'm not that hungry." Matalim niyang tugon. Kitang-kita niyang namula ang lalaki, pero wala na siyang pakialam pa. Tumalikod siya agad at mabilis na naglakad palayo. Dumiretso siya sa opisina niya. 2 pinto ang layo mula sa tanggapan ng CEO. Sa loob ng glass office, itinutok ni Jace Anderson ang paningin sa monitor ng laptop niya. Kunwari, abala siya sa pagbabasa ng financial report. Pero hindi niya binasa ang kahit isang linya. Sa gilid ng mga mata, sinundan niya ang bawat galaw ni Maggie. Nang huminto ang elevator sa executive floor, agad siyang tumayo at lumapit sa salamin. Mula doon kitang-kita niya ang lalaking nagabot ng card. Kitang-kita din niya kung paano tinanggihan ni Maggie yun. Walang pag-aalinlangan. Walang pakialam sa kaharap. Ang totoo, nanggigil siya sa nakita, kaya agad kumuyom ang kamao niya. Gusto niyang tumakbo palabas at habulin ang lalaking yun at pagsusuntukin. Pero hindi siya pwedeng magpadala sa kung anong nararamdaman niya. Hindi siya pwedeng umamin. Sa kabila ng nararamdaman, pinilit niyang bumalik sa lamesa. Binuksan niya ulit ang laptop, pero wala pa rin siyang naiintindihang number o graphs. Tumayo ulit siya at binuksan ang intercom. "Maggie, come to my office." Malamig ang boses na utos niya. Hindi naman siya naghintay ng matagal. Ilang segundo pa lang, bumukas ang pinto at pumasok doon ang kanyang sekretarya. "Yes, Mr. Anderson." Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinitigan muna niya ito. Ang pulang lipstick nito, masyadong mapang-akit. Ang suot nitong blouse, masyadong fit at sexy. Ang maiksi nitong palda, na masyadong marami ang pwedeng makita. Kaya, sa pagkakataon yun, medyo kinabahan siya. "Care to explain why you are late?" Tanong niya na halatang pinipigilang uminit ang ulo. "Tamang oras naman po 7:58. Sagot ni Maggie sabay turo sa wristwatch nito. Sumandal si Jay sa swivel chair habang nakakunot ang noo. "The guy from the elevator, na gusto niya?" Wala siyang nakuha. "Kung yun ang gusto mong malaman, huwag kang bastos." "Hindi ako bastos, sinasabi ko lang ang totoo." Napabuntong hininga ang binata bago ipinatong ang siko sa mesa at pinagtagpo ang mga daliri niya. "Ayoko ng gulo, Maggie." "I'm not the problem here, sir." Sarkastiko pa na sagot nito. "Mas marami ang magiging problema mo kung papalitan mo ko
na ibang sekretarya. You know that. I know. Mariing sagot ng binata na nag-aalangan. Pareho silang natahimik, pero nakita niya ang pag-irap ng dalaga. Change your lipstick. Mas bagay sa opisina ang nude. Hindi ako model mo, Mr. Anderson. Agad na angal nito. Sekretarya mo ako, hindi manika. Hindi na ito naghintay na makasagot siya. Mabilis itong tumalikod at tumungo palabas ng opisina. Inabol niya na lang ng tingin ang dalaga at hindi na muna ito kinontra. Sa bawat hakbang nito, ay lalo niyang naramdaman ang inis. Hindi dahil sa pagsuway nito sa kanya, kundi dahil sa katotohanang walang ibang babae ang makalapit sa kanya tulad nito. Walang ibang makakatingin sa kanya ng diretsyo. Walang ibang makakasupalpal sa kanya ng ganon. Sa loob ng 3 taon, si Maggie lang ang babaeng hindi niya kayang takasan. At kahit hindi niya aminin, ito rin ang kaisa-isang babae na ayaw niyang mawala sa buhay niya. Tumambad sa opisina ni Jace ang katahimikang laging bumabalo tuwing dumarating si Maggie. Ngunit sa kabila ng katahimikang yon, malakas na kumakabog ang dibdib niya. Hindi sa takot, kundi sa pagkalito sa sarili niyang damdamin. Hindi niya gusto to. Hindi niya dapat nararamdaman to. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair at tumingin sa kanyang wristwatch. Eksaktong 9:00 na ng umaga. Alam niyang darating si Maggie na eksakto sa oras gaya ng dati. Ilang sandali pa lang at hindi siya nabigo nang makita niya ang pagbukas ng pinto. Maayos ang suot itong white blouse, nakasuksok sa pencil cut nito na palda, at pulido ang pagkakatali ng buhok. Good morning. Bati nito sabay abot ng folder. Hindi naman tumugon ang binata. Tahimik na kinuha lang niya ang folder at tumikim. Dalhin mo to sa legal department. Make sure na pipirma ni Mr. Uson ang contract bago mag-lunch. Utos niya. Kahit alam niyang trabaho yon ng legal assistant. Tumango lang naman ito. Yes, sir. Nang tumalikod ito, pinanood niya lang ang babae habang papalabas. Nag-init ang batok niya sa kabaliwan na ginawa niya. Hindi niya dapat ibinababa ang sarili niya para lang mapanatili ang presensya ng sekretarya sa paligid. Pero ginawa niya. Ginagawa niya araw-araw. Tapos na. Agad na bungad ng kanyang sekretarya pagkapasok nito sa opisina. Pero sinabi ng legal na may babaguhin pa raw sa terms. Halos kalahating oras din itong nawala, kababalik lang nito, habang abala siya sa binabasang file sa email. It's my order. They should obey that. Yes, you are the boss, pero sila ang abogado. They know better. Nag-iwas siya ng tingin bago itinilikod ang swivel chair. Narinig niya ang takong nito na unti-unting naglalakad papalayo. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya nito mga nakaraan, pero isa lang ang sigurado siya. Ayaw niyang nawawala ang presensya ng dalaga. Tatayo na sana siya para puntahan ito nang marinig niyang bumukas ang pinto ng opisina niya kasabay ng takong na unti-unting naglalakad papasok. Na-realize ko, hindi ka pa pala nakakapagkape, kaya siguro mainit ang ulo mo. Biro nito sabay abot ng tasa. Tinitigan lang ito ng binata bago tinanggap ang tasa. Sir, you're so off lately. Huwag mo sabihin umiibig ka na. Dagdag pa ni Maggie, sabay ngiti. Tumigil ka. Kung gusto mong lumipad paalis sa kumpanyang to, ituloy mo yan. Lilipad ako kung may pakpak ako, pero wala pa akong balak. Nito, bago bumuntong hininga. Umikot si Jay sa upuan at tumalikod. Hindi siya pwedeng tumitig pa sa dalaga. Hindi niya kayang ipakitang kumakapit siya sa presensya ng babae. Okay. I still have a lot to order. Gumawa ka ng summary ng quarterly report ng lahat ng department. I want it by 5. Alam mong hindi trabaho yan ng sekretarya, di ba? Nangangatwira na sagot ng dalaga. Yeah, but you did it last time. Hindi niya nakikita pero alam niyang umiirap ito. Sa utos mo rin. Then do it again. Nang bumalik ang tingin niya sa dalaga, natigilan siya. Nakatayo lang ito sa harap niya, habang taimtim siyang tinitingnan. Tahimik lang ito,
Ngunit sa reaksyon nito mukhang may gusto itong sabihin. Any question? Pinilit niyang ipinatatag ang tono. Hindi magpapasindak sa malamlam na tingin ng dalaga. Wala. Gusto lang kita obserbahan. Mas lalong nagwala ang kanyang puso. Ano ba naman to? Kung wala na, you can leave my office now. Nagtaas na ito ng kilay bagong umisi. Eto na naman ang kanyang sekretarya. Sa lahat ng empleyado niya, walang kayang umasta ng ganun. Ito lang, natatanging si Maggie lang. Kung magre-resign ako, I should be the one who needs to interview my replacement, right? Para naman matapatan ako when it comes to qualifications. Because for 3 years, ako lang ang pwedeng lumapit sa'yo. So technically, special ako. Agad na naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Kaya agad siyang tumalikod at tumayo para maglakad palayo. You're not that special. Magaling ka lang. Pagtanggi niya, ngunit gusto niyang kabigin ang sinabi. Sabi mo nga hindi ako special. Pero, hindi mo rin ako pinapaalis. Narinig niya ang kakaibang tono sa boses nito. Ngunit bago pa niya ito matignan, tumalikod na ito. Tuluyang naglakad palabas ng kanyang opisina. Hindi siya makagalaw. Gusto niyang sabihin dito na nagsinungaling lang siya. Na hindi yun ang gusto niyang sabihin pero naiwan siya doon na hinahabol lang ito ng tingin. Nang iabot ni Maggie ang folder na naglalaman ng summary report, agad na nagangat ng tingin si Jace. Himik lang niya itong tinanggap at agad na sinuri yon. Kagaya ng inaasahan. Wala nga makikitang mali sa gawa nito. Malinis yon, kumpleto ang graphs. Wala talaga may pupuna ang kahit sino. Okay na to. Okay lang? Di ba magaling, impressive, o you saved my life again, Maggie? Hindi kita kailangan sa lahat ng bagay. Pero ginagamit mo ako sa halos lahat. Dahil trabaho mo yun. Hindi ba dahil gusto mo ako palagi nasa paligid? Tinamaan siya sa sinabi nito. Balak niya sanang tumalikod pero agad na hinarang siya nito. Ngayon, iilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. You can go now, Maggie. Umamin ka nga. Na ano? Na gusto mong kasama ako. Nag-igting ang panga ni Jace. Lumingon siya, tinitigan ng babae sa harap niya. Mainit ang mata nito. Mapanghas. Tumigil ka. O bakit? Nahihirapan ka ba? Kasi hindi mo kayang kontrolin niyang nararamdaman mo? I don't like you. Mariing sabi niya. Pero ayaw mo mawala ako. Hindi siya tumanggi. Hindi rin siya sumagot. Tikom lang ang bibig niya. Tinitigan niya si Maggie. Binasa niya ang bawat guhit sa mukha nito. Ang matatalim nitong mga mata, ang mapula nitong labi, ang tikas ng tindig, kahit binabato niya ng malamig na salita. Walang ibang babae ang kayang gawin yon. Walang ibang babae ang kayang tapatan ng init ng titig niya. Pagod na ako, Jace. Pagod na akong binibigyan mo ng dahilan para manatili pero hindi mo man lang ako kayang hawakan. But you were right. It's my job. My only job. Agad na lumabas ng babae sa opisina na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Hindi ito nagsalita, ngunit naiwan sa loob ang amoy ng pabango nito. Naiwan din ang tensyon, mas makapal pa sa ulap ng gabi. Hindi niya ginusto ang damdaming ito, pero hindi niya rin kayang itanggi. Ang babaeng sinusubukan niyang itaboy, siya rin ang babaeng hindi niya kayang mawala pa. Nagniningning ang grand ballroom ng Anderson Empire sa ilalim ng mamahaling chandeliers. Nagsasayawan ng mga bisita, may hawak na wine, habang abala mga investors sa pagbati kay Jace Anderson. Suot nito ang itim na tuxedo at seryoso ang ekspresyon. Ngunit sa bawat pagngiti nito sa mga kapwa negosyante, lumilingon na mata nito sa pintuan. Kagaya na inaasahan, dumating nga ang dalaga. Naglakad si Maggie na parang hindi bahagi ng mundo ng mga ordinaryo. Suot nito ang pulang gown na hapit sa katawan nito, na bumabagsak hanggang sahig. Bukas ang likod ng damit at may slit hanggang hita. Natigil ang lahat ng tunog sa utak ni Jace. Pumintig ang sentido niya, kasabay ng pagkuyom ng kamao. Lumingon sa kanya ang isang investor.
Isn't that your secretary? Tanong nito na may bahid ng paghanga at kakaibang pagnanasa sa boses. Ngumisi ang binata ng pilit. Oo, siya nga. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang patigilin ang music at palayasin ang lahat ng lalaki sa paligid. Humigpit ang hawak niya sa baso, uminom siya ng whiskey. Pero hindi nawala ang apoy sa dibdib niya. Lumapit si Maggie sa isang grupo ng empleyado. Binigyan niya na mapaglarong ngiti ang mga babae. Napalingon sa kanya ang isang matandang investor, si Mr. Laurel. Tumawa ito, saka lumapit kay Maggie na parang gutom sa laman. Hinawakan nito ang braso ng dalaga. Masyado matagal, masyado malapit. At hindi na nag-isip pa si Jace. Binitiwan niya ang baso at walang ano-anong nilampasan niya mga bisita. Hinila niya si Maggie mula sa pagkakahawak ng matanda. Jace! Sumunod ka sa akin. Huwag mo akong basta hilahin. Now, Maggie. Umikot ang mga mata ng mga bisita sa kanila. Pinilit ng binata si Maggie palabas ng ballroom. Dumaan sila sa hallway at huminto sa isang private balcony malayo sa mata ng publiko. Doon lang tuluyang binitawan ng binata ang kamay nito. Pinagmasdan niya si Maggie. May galit sa mukha nito. Ano iniisip mo at pumunta ka na ganyan ang suot mo? Gown to. Hindi lingerie. Gala to, hindi misa. Puno ng sarkastiko ang tono nito. Alam mo may mga hayop na lalaki sa event na to. Kaya nga kaya ko ang sarili ko, di ba? Para hindi mo naman alam yun. Hindi mo kailangan maging tagapagtanggol ko sa bawat segundo. Gusto mo bang pagkamalad kang escort? Ganyan ka ba ngayon? Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Ngunit galit siya. Wala kang karapatang sasabihan ako ng ganyan. Lumapit ang binata sa dalaga. May karapatan ako. Sekretarya kita. Higit pa doon ang galit mo aminin mo. Humigpit ang panga ni Jace. Wala akong aaminin. Galit lang ako dahil pinagmukha mo laruan ang sarili mo. Napapikit si Maggie. Pilit pinakakalma ang sarili. Hindi ako ang may problema, Jace. Ikaw ang hindi makontrol ang sarili mo tuwing nandito ako. Tinitigan lang niya ang dalaga. Napuno ng tensyon ang pagitan nila. Huminga siya at dahan-dahan na lumapit dito. Nang magkaharap na sila sa isa't isa, walang sino man ang nagsalita. Ang init ng balat nila, halos magsalpukan. Mabilis ang hininga ni Maggie, habang bumilis din ang tibok ng puso niya. Tignan mo ako sa mga mata. Bulong niya. Tinitignan na kita. Mahinang anang lalaki. Sabihin mo kung wala kang nararamdaman. Sabihin mo muna. Hinawakan ni Jace ang bewang ng babae, ngunit hindi pumalag si Maggie. Dumampi ang mga labi niya sa pisngi ng dalaga, dahan-dahan. Parang sinisinghot ang hininga nito. Sabihin mo, tigilan ko to. Hindi umimik si Maggie. Lalo siyang lumapit. Nasa pagitan ng labi nila ang isang hininga. Isang segundo na lang. Isang pulgada na lang ang pagitan. Ngunit biglang umatras ang dalaga. Hindi ko to gusto ngayon. Bulong nito na hindi tumitingin sa kanya. Why? Dahil hindi mo pa alam kung gusto mo ba ako. O gusto mo lang akong kontrolin. Natahimik siya. Hindi niya napigilan ang pag-atras ni Maggie. Binitiwan niya ang bewang nito. Pero hindi siya gumalaw mula sa kinatatayuan niya. Alam ko malapit na. Alam ko din yun. Pero hindi ako pupunta sa'yo. Kung di mo pa rin kayang harapin ang sarili mong damdamin. Tuluyan na ngang tumalikod ang dalaga. Naiwan na naman siya sa malamig na hangin ng gabi. Tumitig lang siya sa pulang likod ng gown nito. Habang unti-unting lumalayo ang babae sa kanya. Nag-init ang dibdib ni Jace. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Sa takot na tuluyang mawala ang babaeng palagi niyang itinatanggi. Pero palagi rin niyang hinahanap. Maagang dumating si Maggie sa opisina. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Jace. Walang tao doon. Maaga pa nga.
Kalmado niyang tinignan ang paligid. Tila isinasaulo ang bawat sulok. Ang mga bookshelf, ang leather couch, ang glass wall kung saan lagi nakatanaw ang binata habang nag-iisip. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang envelope sa ibabaw ng mesa. Nakalapat ang kanyang palad sa ibabaw niyo na para bang pinipigilan ng sariling bawiin ito. Pero hindi siya umatras. Ni hindi siya pumikit. Hindi na siya nagdalawang isip. Huminga siya ng malalim. Tapos umalis siya ng tahimik. Nang pumasok si Jace, abala siya sa pagtanggap ng tawag mula sa board. Pumasok siya sa sariling opisina at diretsong lumapit sa lamesa. Umupo siya at balak na sanang buksan ang laptop. Ngunit bago niya ito magalaw, tumambad sa kanyang envelope na nasa mesa. Tinignan niya ito at nangunot ang noo niya dahil walang pangalan yun. Walang sulat sa labas. Ngunit hindi niya alam kung ba't bigla na lang bumigat ang dibdib niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Tuluyan ang binasa na nakasulat doon. To Jace, it's been so long. I remember that I'm a fresh graduate when I applied in the company. I don't have a lot of experience, and I heard that the CEO is kind of picky. The first time our eyes met, I don't know, I felt the instant connection. It's a wild journey. I'm doing all your works. I take care of you. I clean your condo, visit your family, and I obey your order. And I'm just a secretary. I am not your personal maid. You've been so off lately too. I was trying to make something to bring back the natural conversation. But as expected, you turn your back and never listen. I enjoy the journey. And I hope you enjoy that too. Have a nice life. And don't be too cocky. You can see my formal resignation letter in the other paper. And I also sent you the email. From Maggie. Nalaglag ang envelope sa kamay ng binata. Bumagsak ang papel sa sahig. Tumigil ang mundo niya, hindi siya nakagalaw. Tila nawala ang lakas ng katawan niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Agad na tumayo siya at mabilis hinila ang pinto para buksan yon. Na halos masira sa paraan niya ng paghila. Where's Maggie? Pasigaw na tanong niya. Sir, umalis na po siya kaninang. Hindi na siya nakinig pa. Mabilis siyang bumaba. Agad tinungo ang main lobby. Sinuyod niya ang paligid. Hinanap ang figura ni Maggie pero wala. Lumapit siya sa HR. Agad na kinwestiyon ito. Sinong tumanggap ng resignation letter ni Maggie? Wala pa po, sir. Wala siya isinabit na formal resignation. Kailan siya huling nakita? 30 minutes ago po. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis niyang hinugot ang cellphone na tinawagan ng kanyang driver. I-ready mo ang sasakyan. Hanapin natin si Maggie. Halos ilang minuto ang lumipas. Natagpuan niya ang dalaga na nakaupo sa bench malapit sa fountain sa labas ng building. Tahimik na nakatingin sa langit, parang wala lang. Parang hindi nito iniwan ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Jace. Huminto siya sa harapan ni Maggie. What's this? Nang tumingala si Maggie, nagsalubong ang kilay nito. Kumuyom ang kamao. Why are you doing this? Nabasa mo na yung sulat, diba? Yun na yun. Malamig na sagot nito. Huwag mo ako lokohin, Maggie. Umiling ang dalaga. Hindi kita niloloko. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Mapangahas itong tumayo. Hindi ito umiiyak. Ngunit kitang-kita niya ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Ba't mo kailangan ng paliwanag? Para lang sabihing mali ang desisyon ko? Hindi ko sinabi yun. Pero yun ang iniisip mo, di ba? Gusto mong pigilan ako. Gusto mong gawin mo na naman akong bahagi ng mundo mo, pero Jace. Napabuntong hininga ito. Ngumiti pero mapait. Kailangan ko mabuhay sa mundo ko. Hindi lang yung sa'yo iikot ang buhay ko. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Para siyang tinamaan ng suntok sa dibdib. Ginawa mo na akong secretary, assistant, errand girl, minsan bodyguard pa. Ginawa ko lahat dahil gusto ko.
Dahil mahal ko ang trabaho ko dahil mahal kita. Agad na namilog ang mata ni Jace. Dahil doon, napaatras siya ng bahagya. Nagpatuloy si Maggie. Pero hindi na sapat yun. Hindi ako pwede maghintay sa'yo araw-araw. Habang pinipigilan mong aminin na may nararamdaman ka din. Hindi ko. Alam ko hindi mo pa kayang aminin. Kaya nga aalis ako. Kasi baka habang hinihintay kong umamin ka, mawala na ako sa sarili ko. Umihip ang malamig na hangin. Kumapit ito sa buhok ni Maggie. Nilipad ang hibla nito sa muka. Inayos ito yon at ngumiti muli. I'm not blaming you. Pero hindi ko rin pwedeng ipagkait sa sarili ko ang kalayaang mabuhay. Maggie, tama na. Wala nang dapat ipaliwanag. Tahimik na naglakad si Maggie palayo. Hindi na ito lumingon, hindi ito tumigil. Kagaya ng palagi niyang ginagawa. Naiwan na naman siya doon habang tinatanaw ang papalayong figura ng dalaga. Ganito naman palagi. Hinahayaan niyang umalis ito sa harap niya at maiwan siya doon at ikumabibig. Bakit nga ba hindi niya ito magawang habulin? Bakit hinahayaan niya na palagi itong nawawala sa paningin niya? Tahimik ang buong floor ng Anderson Empire. Wala ang formal na pagbati mula kay Maggie, na dati ay lagi nakaabang at may malamig na mga tingin na sumasalubong. Walang nagbigay sa kanya ng schedule pad. Ang paborito niyang kape, na tanging ito lang ang may kabisado. Walang nakaalalay sa kanya habang kinakausap ang mga investor na mula pa sa elevator. Tumigil siya sa harap ng mesa ni Maggie. Wala na roon ang paborito nitong cactus. Malinis na ang surface. Parang walang taong umupo doon kailanman. Wala ding papel, ballpen o sticky note na may kalokohan nitong comment. Pumikit si Jace habang pinipilit niyang huminga ng malalim. Binuksan niya ang pinto na opisina, pumasok siya doon, sinara yun ng malakas. Fuck! Anya. Hindi mo na siya tumuloy sa pag-upo. Tumayo siya sa harap ng glass wall at tumingin sa ibaba. Ang dami ng taong naglalakad. Lahat abala sa sariling buhay. Samantalang siya. Nakatayo. Tulala. At in denial. Umupo siya sa mesa at nagdesisyon ng buksan ng laptop. Tumambad ang email reminders, 3 meeting, 2 lunch engagement, at 1 board conference. Wala si Maggie. Wala siyang kalendaryo sa mesa. Wala ang boses nito nagbibigay ng cue kung kailan siya kakailanganin sa susunod. Wala mga biro nitong comments tuwing may nakakainis na client. Sir, first meeting starts in 5. Saad mula sa intercom. Tumayo siya at pumasok sa conference room. Tahimik ang buong lugar. Pero maingay ang isipan niya. Habang nagsasalita ang marketing head, hindi niya marinig ang mga numbers. Tinitigan niya lang ang projector habang sumisigaw ang isip niya. Kailangan ko si Maggie. Sir? Tanong ng speaker. Do you agree with the proposal? Anong proposal yan? Ulitin niyo yan kung gusto niyo makarinig ng oo ko. Nagulat ang lahat kaya naman agad na tumahimik ang buong room. Nagbitaw ng buntong hininga si Jace at nilagpasan silang lahat. Balikan niyo ako kapag may sense ang strategy niyo. Sabi niya habang lumalabas. Kinabukasan dumating na nga ang bagong sekretarya. Maganda ito, mahinhin at mahusay magsalita. Pero sa unang 2 oras pa lang, naubos na ang pasensya ni Jace. Napunit ang report na mali ang pagkaka-format. Tinapon niya sa basurahan ng kape na hindi tama ang timpla. Sinigawan niya ang babae dahil sa isang mali, sa isang salita na tinype sa memo. Pagkalipas ng 2 araw, hindi na pumasok ang bagong secretary. Iniwan ito ang ID at resignation letter sa mesa ni Liza. Ayoko maging sekretarya ng halimaw. Ito ang katwiran nito sa lahat. Tumawa ang ilang empleyado, pero walang sumubok lumapit sa opisina ni Jace. Maging si Liza. Hindi na tumatawag para lang magtanong ng simpleng detalye, lahat sila takot. Walang gustong pumasok sa lungga ng liyong nagngangalit dahil lang sa pagkawala ng isang babae. Ilang araw ang lumipas, marami pa rin na nag-apply.
Ngunit kasing dami rin ang umayaw. Lalong sumasama naman ang araw ni Jace. Hindi na ito nakakakain sa oras. Hindi na ito natutulog ng tama. Pinagdidiskitahan nito ang team heads. Nilalampaso ang mga kliyente. Binabasura nito ang mga proposal na hindi niya man lang binabasa. Sa bawat taong umuupo sa mesa ni Maggie, hinahanap niya ang presensya nito. Hinahanap niya ang amoy nitong parang vanilla at kape. Hinahanap niya ang tunog ng takong nito tuwing naglalakad papunta sa office niya. Hinahanap niya ang boses nitong tumatawag. Pero ngayon wala na. Ang mesa ni Maggie nanatiling bakante. Kahit may ibang umupo doon, hindi na muling naging buhay ang paligid. Nawala ng liwanag ang opisina ni Jace. Nawala ng rhythm ang sistema ng kumpanya. Hindi na isang CEO ang binata. Naging robot na ito na umaasang isang araw. Magbubukas ulit ang pinto at lalapit si Maggie habang may hawak na file at ngiti. Pero hindi bumalik si Maggie at hindi niya alam kung paano tatakbo ang mundo niya. Kung wala ito roon para saluhin ang lahat ng ayaw niyang harapin. Hindi matahimik si Jace sa loob ng opisina. Umaga pa lang pinagsisisigawan niya na ang isa sa mga legal staff. Sumunod na umalis ang bagong sekretarya, ika-4 sa loob ng isang linggo. Tahimik ang buong floor at walang gustong lumapit sa kanya. Pero hindi niya ininda yon. May mas mabigat siyang iniisip. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa dating contact sa loob ng private security industry. Isang linya lang ang laman. Your girl didn't vanish. She's training, and not for fun. Nabigla si Jace dahil sa nabasa. Tumayo siya agad mula sa upuan at sinuntok ang mesa. Dahil doon tumalbog ang ballpen. Kasama ang ilang mga gamit doon kabilang ang tablet. Anong pinaplano mo, Maggie? Bulong niya. Tinawagan niya si Anton Reyes, ang pinakakilalang private investigator na may koneksyon sa parehong mundo ng business at intelligence. Dumating si Anton matapos ng 2 oras. May suot itong leather jacket at shades na parang galing sa underground. Hindi na siya nagsayang ng oras. No meron? Tanong nito habang sumasandal sa upuan sa harap ni Jace. Hanapin mo, si Maggie Patterson. Gusto ko malaman kung anong pinagkakaabalahan niya. Bakit siya umalis? Anong binabalak niya? Tumingin ang lalaki ng diretsyo. Gusto mong istok ko ang sekretary mo? Gusto ko maintindihan kung ba't niya ako iniwan na walang paliwanag. Hindi siya basta nag-resign. Hindi siya umalis para lang mamuhay ng tahimik. May ginagawa siya at gusto kong malaman kung ano. Okay, bigyan mo ako ng 3 araw. Tumatangong saad ni Anton. Kagaya na naging usapan, naghintay nga ng 3 araw ang binata. Ngunit hindi niya matiis na manatiling walang ginagawa. Wala siyang focus sa mga meetings. Halos, patayin niya sa tanong ang kanyang team tuwing hindi nila masagot ng diretsyo ang concern niya. Pagsapit na 3 gabi bumalik si Anton. Wala ang usual na ngisi nito na mapang-asar. May nakuha ko. Inilapag nito ang ilang larawan sa lamesa ni Jace. Isa roon ang kuha kay Maggie. Nakasuot ng itim na tactical uniform. May hawak na practice gun. Nakaposisyon sa shooting range. Santo. Isang compound sa labas ng Batangas. Isang private security training center. Seryoso ang curriculum. Pinasok niya ito 2 araw pagkatapos ng umalis sa kumpanya mo. Hindi agad nakareact si Jace. Kinuha niya ang larawan at matagal na tinitigan si Maggie. Pawisan ito. Pero kalmado ang mukha habang nakafocus. Wala ni isang bakas ng panghihina. Hindi ito ang sekretary ang kilala niya. Why would she do this? Hindi naman siya dating agent. Wala naman siyang background sa fieldwork. Ginawa niya ang background habang nagtatrabaho sa'yo. Sa 3 taon, sa Anderson Empire, kumuha siya ng night classes. Nag-aral siya ng tactical operations, surveillance, intelligence, analysis. Lahat yun. Tinapos niya habang secretary siya. Ginamit niya ang posisyon para ma-access ng resources at tao. Pinag-aaralan niya ang behavior ng mga investor, ng mga kausap mo, pati na security team mo.
Para saan? Ba't kailangan niyang gawin to? Sumisigaw na siya. Di ko pa alam ang buong dahilan. Pero may natuklasan akong kakaiba. Inilabas ni Anton na isang kopya ng birth certificate. Ginamit niya ang pangalang Maggie Patterson. Pero hindi yun ang original niyang pangalan. Legal na pinalitan yun. Pero ang kanyang tunay na pangalan, Alina de la Vega. De la Vega? Nanigas si Jay sa kanyang narinig. Kilalang pamilya sa Cebu. Pero pinaslang ang buong pamilya mahigit 6 na taon na nakakalipas. Sabi ng mga news, isang lone survivor na nakaligtas. Pero walang nakakita kung sino. Now I'm guessing it was her. Tumayo siya at lumakad papunta sa glass wall. Hindi niya alam kung anong uunahin, galit o sakit. Niloko siya ni Maggie. 3 taon siyang nilapitan nito araw-araw. Nagbiro, sumigaw, sumuporta. Pero lahat pala ng yon bahagi ng mas malalim na dahilan. Bakit hindi niya sinabi? Siguro ayaw niyang malaman mo. Siguro, gusto niya lang tapusin ang laban niya na mag-isa. Sagot ni Anton. Natahimik siya. Hindi siya nagbigay ng kakaibang reaksyon. Pero, ramdam ng buong katawan niya ang bigat ng katotohanan yon. Niloko siya ng babaeng pinakamalapit sa kanya. Pero mas masakit. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano kabigat ang dala nito. At sa halip na tulungan, pinigilan pa niya. Pinilit niyang kontrolin ang babae. Nang hindi man lang inaalam ang dahilan ng katahimikan nito. Huminga siya ng malalim at tinignan si Anton. Hanapin mo siya. Gusto ko malaman kung ano susunod niyang hakbang. Gusto ko malaman kung saan siya pupunta. Bakit? Dahil this time, hindi ko siya hahayaang lumaban na mag-isa. Nagningning ang chandelier sa gitna ng Grand Arcadia Ballroom. Puno ng mga diplomat, investors at security personnel ang buong lugar. Nag-iikot ang mga waiter, may dalang mamahaling champagne, at kung ano-ano pang masasarap na pagkain. Tahimik ang musika, classical, elegante, at malamig. Pumasok si Jace Anderson, suot ang black tux at hawak ang isang invitation na hindi naman sa kanya. Ginamit niya ang koneksyon niya sa embahada para makapasok. Hindi siya pumunta para makipagkamay. Hindi rin siya interesado sa bagong oil contract na pakay ng event. Pumasok siya doon para makita si Maggie. At doon niya ito muling nakita. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Sa may dulong bahagi ng ballroom, katabi ng isang kilalang diplomat, tumayo si Maggie Patterson. Hindi ito nakagown pero nakasuot ito ng isang fitted black suit na may bahagyang body armor sa loob. Matigas ang ekspresyon nito. At walang kangiti-ngiti na makikita. Alerto ang bawat kilos. May hawak itong maliit na earpiece sa isang kamay. Habang nakapulupot ang kabilang kamay sa balakang. Alam ni Jace, nakatago ang baril sa ilalim ng blazer nito. Hindi ito ang Maggie na minsang pumatong sa mesa niya at sumigaw ng, "Sir, may stalker ka na naman sa elevator!" Isa na itong anino ngayon. Isang protektor. Isang babae na kayang pumatay para sa misyon. Tumama ang tingin ni Jay sa dalaga pero hindi siya nito pinansin. Tumingin lang si Maggie saglit. Saka agad binalik ang mga mata sa mga tao. Para siyang estrangherong hindi nito kailanman pinakilala sa mundo niya. Uminit ang dugo ni Jace. Balak niya sanang lumapit, pero tinapik siya ng isang agent sa gilid. "Sir, stay within your section. Diplomatic security protocol." Ngumiti ang binata, pero may bahid ng ngit-ngit sa ilalim ng ngiti niya. Umikot siya habang naghahanap ng timing. Nang matapos ang speech ng diplomat, nakita niya si Maggie na naglakad paalis kasama ang team. Tahimik ito nagbibigay ng senyas, saka pumasok sa hallway na papunta sa private exit. Sumunod naman si Jace. Hindi niya inalintana ang security tape o ang mga mata ng ibang guest. Hinintay niyang lumayo ang team ni Maggie at doon siya mabilis sumingit sa hallway. "Maggie!" Sigaw niya. Huminto ang babae, dahan-dahang humarap. Hawak pa din ito ang earpiece pero nag-iba ang postura nito. Naging matigas ang panga.
at mas bumigat ang tingin. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Ayaw kita makita. Sagot nito habang inilalagay ang earpiece sa bulsa. You left my company. No further explanation. I needed to know. I need you. Hindi na ako secretary ngayon. At wala kang karapatang sundan ako. Hindi ito tungkol sa trabaho. Gusto ko malaman kung ba't mo ko tinulak palayo. Ba't mo ako ginawang hangin sa harap ng lahat? Gusto ko ng sagot. Pumintig ang panga ng dalaga. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Tahimik ang hallway, pero sumisigaw ang tensyon sa pagitan nila. You're the one who's pushing me away. Kaya hindi mo kailangan ng ganito, ng sagot. You know what you want? Kailangan mo ng kontrol. At hindi mo na ako kayang kontrolin. Hindi ako nandito para magdikta. Talaga? Kaya mo ako sinundan hanggang sa mission ko. Kaya mo pinasok ang event na to, kahit alam mong classified? Hindi agad nakasagot si Jace. Hindi mo ako kilala, Jace. Kung anong tingin mo sa akin, galing lang yun sa pagkakaalam mong sekretarya ko. Pero hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung sinong pinapatay ko gabi-gabi sa panaginip. At ngayon, hindi mo na rin kailangan malaman. Tumigil si Maggie. Dahan-dahan itong humakbang palapit. Tinignan siya nito ng buong tapang. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagpalambot. May misyon ako. May laban akong kailangan tapusin. At hindi kita isasama sa mundong to. Hinawakan ni Jace ang braso ng dalaga. I can't accept this. Hindi ko kayang tanggapin na hindi ka na magiging parte ng buhay ko. Hindi mo kailangan tanggapin. Pero kailangan mo irespeto. Naging tahimik ang pagitan nila. Bumuntong hininga ang dalaga. Bago siya nito tinignan sa huling pagkakataon, saka bumulong. Don't follow me. Tumalikod na ito at hindi na siya nilingon pa. Diretso itong lumakad palayo, pabalik sa diplomat at sa tungkulin nito, paulit-ulit. Heto na naman siya. Tinatanaw ito habang lumalayo. Duwag ba talaga siya? Ganun ba talaga kahirap ihakbang ang paa para sundan to? Target confirmed. Attack within the hour. Nanginig ang daliri ni Maggie habang pinakinggan ang boses sa earpiece. Tumibok ng malakas ang puso niya. Hindi siya huminga. Nakatingin siya sa confidential intel sa tablet na nasa harapan niya. Isang encrypted file mula sa agency. Nakasaad dito ang pangalan ng target. Jace Anderson. Lokasyon, Anderson Empire Headquarters. Oras, ngayong gabi. Shit. Mura niya. Tumayo siya agad mula sa mesa, tinapik ang earpiece. Override protocol. I'm pulling out. Patterson, hindi mo pwedeng iwan ng diplomat pag lumabag ka sa protocol. Pumili kayo. Buhay ng dating boss ko. O buhay ng taong may hawak ng trade secrets niyo. I'm out. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tinanggal niya ang earpiece. Bago niya tinapon sa mesa. Saka kinuha ang baril at tactical gear mula sa locker. Nilagay niya ang armas sa tagiliran. Sinuksok ang communication jammer sa bulsa. At lumabas ng kwartong amoy tensyon at utos. Hindi siya nagpaalam, hindi siya humingi ng permiso. Tumawag siya sa private ride papunta sa Anderson Towers. Habang binubuksan ang backup files mula sa phone. Binasa niya ang plano ng kalaban. May magsasagawa ng pag-atake. Hindi lang simpleng sabotage. May papasabugin silang isang bahagi ng building. Layunin nila, patumbahin si Jace. Bago pa nito maibenta ang expansion deal sa mga international partners. Wala ng oras. Sa loob ng Anderson Empire Tower, hindi nagbago ang ayos na opisina ni Jace. Moderno pa rin ang loob. May minimalist na decor. Malinis ang lamesa. Pero hindi na yun mahalaga ngayon. Tumayo si Jay sa harap ng malaking glass window. Hawak nito ang isang tasa ng kape, habang pinagmamasa ng ilaw sa labas. Gabi na pero hindi pa rin siya umuuwi. Hindi siya makatulog nito mga linggo. Kahit anong pilit niya mag-focus, wala pa rin makapantay sa presensya ni Maggie. Ang bagong sekretarya niya, umalis na rin, natakot at nawalan ng gana. Wala ni isang tumagal ng higit sa 3 araw.
Napalingon ng binata na may kumatok sa pinto. Wala akong inaasahang bisita. Aniya sa sarili, habang inilalapag ang tasa. Kahit pa nagtataka, lumapit ang binata sa pinto at binuksan yun. Halos mahulog ang panga niya. Nang lumabas, si Maggie. Suot nito ang combat gear. May armas sa bewang, may itim na tactical bag sa balikat. Nanlilisik ang mga mata nito. Parang bagyong hindi niya kayang labanan. Sumama ka sa akin. Utos nito. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Jace. Wala na oras. There's a danger coming. Target ka right now. Teka. Hindi siya pinakinggan ni Maggie. Lumapit lang ito at mabilis hinatak si Jace sa braso. Saka tinulak palabas ng opisina. Maggie, hindi kita sekretarya ngayon. Alam ko. Kaya nga mas talo kitang mailalabas ng buhay. Naglakad sila sa hallway ng mabilis. Tinapik ni Maggie ang isang security guard. Evacuate ang building. May bomba sa West Wing. Gamitin ang East Fire exit. Now! Tumango ang guard. Sabay broadcast sa radyo. Dahil doon nagkagulo ang mga empleyado. Nagring ang alarm. Agad bumukas ang sprinklers. Mabilis na kumalat ang usok. Pinalalayo ni Maggie gamit ang smoke grenade mula sa tactical bag. Hinila niya si Jace papunta sa likod ng emergency stairs. Pinagdaanan nila, maintenance tunnel. Doon sila sumiksik habang nagsimula nang pumasok ang mga armado sa kabilang bahagi ng building. Sinundan ka nila, may insider. Bulong ni Maggie habang sinusuri ang koridor gamit ang mini camera. Fuck. Kumuyom ang kamao ni Jace. Why are you doing this? Dahil hindi ko maatim na mamatay ka sa harap ng lahat. At wala akong magawa. Di mo kailangan gawin to. Hindi mo naman ako kayang pigilan, di ba? Bumukas ang pinto sa kabilang dulo. Pumasok ang dalawang lalaki na may balaklava at automatic rifles. Agad sumilid si Maggie sa gilid. Pinwesto si Jay sa likod ng generator at humugot ng baril. Sa isang maingat na galaw ng dalaga, 2 putok ang agad niyang napakawalan. Tumama ang bala sa hita ng isa at ang isa naman tinamaan sa balikat at nawala ng balanse. Lumapit si Maggie, tinapakan ng baril ng kalaban. Saka hinampas to sa siko hanggang mawala ng malay. Hinihingal na ang binata habang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Let's go! Tumakbo silang dalawa palabas ng basement. Sa gilid ng kalye naghihintay ang motorbike ni Maggie. Isinuot ng dalaga ang helmet at ang isa inabot kay Jace. Do you trust me? Simula pa nun. Ngumisi ito kaya naman sumakay sila ng motorbike. Yumakap siya kay Maggie mula sa likod. Nang magingay ang makina saka sila humarurot palayo sa building. Ilang segundo bago ito bahagyang sumabog mula sa likod. Napatili ang mga tao. Ngunit agad ding dumating ang bumbero. Kumalat ang usok sa kalangitan. Pero nakaligtas si Jace. Ligtas siya. Dahil sa babaeng minsan niyang pinigilan. Pero kailanman hindi niya napigilan. Tumigil ang motorbike sa madilim na eskinita sa labas ng syudad. Huminto si Maggie bago bumaba agad at tinanggal ang helmet. Sumunod si Jace pero hindi ito umimik. Bumagal ang oras sa pagitan nila habang tinatanggal nito ang helmet at tinititigan ng babae na parang hindi nito kayang bitiwan ulit. Maggie. Lumapit ang binata at marahang hinawakan ang braso ng dalaga. Mahigpit pero hindi marahas. Nang gumalaw si Maggie palayo, hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Ikaw umalis. Napatingin si Maggie sa pagkakahawak ni Jace. Tinapunan niya ito ng titig. Titig na puno ng sakit, pagod, at galit na pilit niyang tinatago sa likod ng katahimikan. Jace, bitiwan mo na ako. Hindi. Hindi kita palalayuin. Napatigil ang dalaga kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Pero nanginig ang boses niya na magsalita. Alam mo kung ba't ako umalis? Hindi sumagot si Jace, hindi ito gumalaw. Dahil lagi mo lang akong kailangan. Kapag convenient para sa'yo. Kapag kailangan mo ng letters. Kapag may ayaw kang lapitan. Kapag kailangan mong may magtanggol sa'yo. Kapag hindi mo alam kung sino kakampi mo sa kumpanya. Hindi totoo yan. Totoo. Hindi mo nga ako hinanap ng una.
Hindi ka nagtanong kung ba't ako umalis. Hindi mo ako pinuntahan. Hindi ko alam kung paano. Nasanay ako andyan ka lagi. Na kahit ganito kita itulak, hindi ka umaalis pero umalis ka. Naiwan ako, nasira ako. Tumalikod si Maggie. Inilayo niya ang kamay pero hindi siya nakawala. Mas sinigpitan ni Jace ang pagkakahawak. Please, wag mo akong bitawan. Hindi lang dahil kailangan kita sa opisina. Hindi lang dahil magaling kang sekretarya. Ano? Ba't ngayon mo lang sinasabi to? Dahil iniligtas ko ang buhay mo? Dahil duwag ako. Dahil pinaniwala ko ang sarili kong trabaho lang to. Nawala akong karapatan sa'yo kaya binura ko lahat ng nararamdaman ko. Natigilan ng dalaga. Ang bahagyang luha nito sa gilid ng mata nagkukumawala. Huli na. Hindi mo ako kayang pigilan ngayon. Hindi mo na ako pwedeng ikulong sa mundo mo, Jace. I don't want to control you. This is not just for my work. Tignan mo ako, pakinggan mo ako, mahal kita. Tumitig siya sa mga mata ni Maggie. Napakurap-kurap naman ang babae. Kumibot ang labi pero hindi nagsalita. Mahal kita. Hindi dahil magaling kang sekretarya. Hindi dahil niligtas mo ako. Mahal kita. Dahil ikaw lang ang taong hindi natakot sa pagkatao ko. Ikaw lang ang hindi umalis. Sumuko. Ikaw lang ang sinabayan ako. Kahit ilang ulit kitang sinubukang saktan, itulak at layuan. Hindi mo pwedeng sabihin yun ngayong kailangan mo ako. Hindi ko alam kung totoo yan. O baka dahil lang naligtas kita. Tignan mo ako. Tignan mo ang mga mata ko. Kahit masakit, sumunod ang dalaga. Ano nakikita mo? Hindi agad sumagot si Maggie. Napatingin siya sa mga mata ng lalaki. Punong-puno ito ng pagsisisi. Puno rin na isang bagay na ayaw niyang mapangalanan. Isang bagay na pinangarap niyang makita noon pa man. Hindi ko alam. Natatakot ako maniwala. Pwede bang subukan natin ulit? Hindi bilang po sa sekretarya. Hindi bilang tagapagligtas. At isang iniligtas bilang tayo. Sunod-sunod na umiling si Maggie. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Tinakpan ang bibig niya para pigilan ang panginginig. Pagkatapos tumayo ng tuwid. Hindi mo ako basta-basta mahihila pabalik, Chase. Binuo ko ang bagong buhay ko. Inilaban ko yun. Hindi ko pwedeng isuko ulit para sa isang lalaking hindi pa rin sigurado. Hindi ako sigurado dati. Pero ngayon ikaw lang gusto kong siguruhin. Tumingin ang dalaga sa binata. Tumagal ang katahimikan sa pagitan nila. Habang mabigat ang hangin, mabigat ang damdaming hindi pa rin tuluyang bumibitaw. Sa dulo, binawi ni Maggie ang kamay niya, dahan-dahan. At hindi siya lumingon. Kailangan ko magpatuloy, sir. Kung mahal mo ako, hayaan mo kong gawin yun. Umalis siya ng walang lingon. Iniwan niya si Jay sa madilim na eskinita. Hawak ang katotohanan kahit na anong lakas ng sigaw nito. Hindi nito pwedeng pilitin na isang pusong nasaktan ng paulit-ulit. Hindi siya umiyak, pero sa loob niya gumuho ang lahat. Umuulan sa labas, habang tahimik ang buong rest house si Jay sa Tagaytay. Umuusok ang tasa ng kape sa pagitan nila, pero ni isa sa kanila walang ganang tikman ito. Nakatitig si Maggie sa basang salamin, habang tinutuntun ng mga mata niya ang ulan. Tahimik si Jace, pinagmamasa ng bawat paghinga niya. Bawat pilit na pagtitimpi ng emosyon sa malamig na gabing yun. Wala pa nakakaalam. Kahit yung mga kasamahan ko sa agency, hindi nila alam ang dahilan. Anong dahilan? Mahinang tanong ni Jace. Hinawakan ni Maggie ang tasa pero hindi niya ito ininom. Sa halip, pinikit niya ang mga mata. Tila pinipilit alalahanin ng isang gabing matagal niya nang ibinaon. May kapatid akong lalaki. 3 taon ang tanda ko sa kanya. Siya lang ang natitirang pamilya ko. Natigil ang binata. Marahil hindi nito yun inaasahan. Palagi siguro nito inakala na walang sino man si Maggie. Palaging mag-isa, palaging matatag, palaging walang kahinaan. Si Adrian, matalino siya, mahiyain. Pero siya yung tipo ng taong kahit walang sinasabi, ramdam mo yung presensya niya. Siya yung bumabalanse sa akin. What happened to him? Pinatay siya sa harap ko. Sagot ni Maggie, tuwid ang tinig dito pero nanginginig ang mga kamay. 16 years old pa lang siya.
Ako yung dapat na tamaan, hindi siya. Napatingin ang binata. At gulat sa mga salitang yon. Gabi yon. May umangkas sa likod ko habang pauwi kami galing school. Tinutukan niya ako. Tinangkaan niya akong halayin. Pinrotektahan ako ni Adrian. Tumakbo siya sa harap. Siya ang tinamaan ng saksak. Doon bumagsak ang luha ni Maggie. Hindi ako gumalaw. Parang nagyelo yung buong katawan ko. Kahit sigawan ako ni Adrian, hindi ako nakagalaw. Hindi ko siya natulungan, hindi ko siya nailigtas. Maggie, doon nagsimula ang lahat. Kaya ako pumasok bilang sekretarya sa Anderson Empire. Kaya ako nagsanay sa shooting, sa close combat, sa intel gathering. Ginamit ko ang bawat araw para matuto. Para kapag may sumunod pang ganun, hindi ko nahahayaang mangyari ulit. Tinignan ni Jace ang babae sa harap niya. Ang babaeng palaging nakasuot na mataray na titig. Palaging handang lumaban. Palaging kayang tapusin ang kahit anong misyon. Pero ngayon nakita niya ang sugatang puso sa likod ng matigas na panlabas. Hindi lang ito ang dating sekretarya niya. Isa itong mandirigma na pinanday ng pagkawala at pangakong hindi nabali. Di mo kasalanan nangyari sa kanya. Pero ako yung ate niya. Ako yung mas matanda. Ako yung dapat na pumrotekta pero ako yung natakot. Simula nun, tinanggap ko na lang na hindi ko deserve ng tahimik na buhay. Kaya ako piniling maging anino na lang. Kaya ako piniling lumaban mula sa likod. Hindi na ako naghabol ng pag-ibig. Hindi na ako umasa sa mga bagay na pwedeng mawala. Hindi napigilan ng binata ang sarili. Tumayo ito at agad na lumapit. Marahang hinawakan ang kamay ni Maggie. Mahigpit, buo at totoo. Hindi mo kailangan mabuhay sa guilt. Hindi ka nagkulang, Maggie. Higit pa nga. Tumingin ka sa akin. Kahit masakit, kahit ayaw mong tanggapin. Tumingin si Maggie. Sa wakas hinayaan niya makita ni Jason buong bigat ng puso niya. Ang pagkatalo, ang galit, ang paniniwalang hindi siya karapat-dapat mahalin. Ngayon ko lang nakita. Hindi lang ikaw yung dating sekretarya ko. Ikaw yung babaeng hindi umaatras. Isang taong nagdusa, ngunit malakas. Napakurap siya. Napatingin siya sa kamay nila magkahawak. Naramdaman niya ang init ng palad ni Jace. Hindi para hilahin siya pabalik, kundi para alalayan siyang tumayo sa sugat na matagal niya nang tinakasan. Ngayong gabi, habang bumubuhos ang ulan sa labas, alam ni Maggie na hindi na siya nag-iisa sa pagbuhat ng sakit na matagal niyang itinago sa likod ng puso niya. Hindi na siya anino. Kumidlat at umalingaw-ngaw ang kulog kasunod ng masinsinang buhos ng ulan. Nabasa ang sapatos ni Maggie habang hinihila niya si Jace, papasok sa isang abandonadong kubo sa gitna ng bundok. Umuugong pa rin ang baril sa di kalayuan, pero tuluyang lumayo na ang mga humahabol sa kanila. Umupo ka. Utos ni Maggie. Tinulak niya si Jace sa lumat na bubulok na bangko. Taas mo yung braso mo. Sumunod si Jace. Nanginginig ang balikat nito sa sakit. Dumaloy ang dugo mula sa sugat sa kanang braso. Pero hindi ito nagsalita. Di mo kailangan gawin to. Kaya ko. Sinamaan ng tingin ni Maggie ang lalaki. Tumigil ka na. Ako to. Ako nang bahala. Pinapanood niya lang si Maggie habang pinupunit ito ang lilayan ng damit. Ginawang pamigkis ang tela. Lumapit ito at dahan-dahang nilinis ni Maggie ang sugat. Gamit ang tubig ulan na sinalo niya mula sa tulo sa bubong. Pinulupot niya ang tela at hinigpitan ng pagkakatali. Umungol si Jace pero tiniis nito ang sakit. Ayaw nitong magbukang mahina sa harap ng dalaga. Anong klaseng CEO ka ba? Lusob ng lusob kahit di marunong magkuble? Sinusundan kita. Hindi kita kayang pabayaan. Hindi alam ng dalaga kung paano nahanap ng mga kalaban ng rest house ng binata. May mali rin siya. Masyado siya naging kampante. Kaya naman hindi siya nakapaplano agad. Napalibutan sila at ang lalaki naman ang iniligtas siya. Ba't mo gagawin yun?
Hindi mo pa rin ba alam? Hindi sumagot ang dalaga. Sa halip tumingin siya sa sugat. I want you. Kailangan kita. Dahil ikaw si Maggie. Ikaw ang pumupuno ng puwang sa buhay ko. Napahinto siya sa sinabi nito. Hindi niya inalis ang kamay. Kumidlat muli, habang kumikis na pang liwanag sa pagitan nilang dalawa. Huwag mo akong paasahin, Jace. Maraming beses mo na akong tinulak palayo. Hindi na yun mauulit. Nasabi ko na nung nasa rest house tayo. Tumingin ang dalaga sa mga mata nito at doon niya natagpuan ng seryoso at walang halong biro ang sinasabi ni Jace. Nang hina ang tuhod niya. Gusto niyang umatras, gusto niyang umalis. Pero nanatili siya doon, sa gitna ng ulan ng takot at ng tensyon. Sa harap na lalaking ilang beses niyang piniling iwasan, pero laging binabalikan ang damdamin niya. Hinawakan niya ang mukha ni Jace, at sa pagkakataong yun hindi siya nagdalawang isip. Hinalikan niya ito. Mainit ang labi nila. Magaspang ang hininga ni Jace habang sumalubong siya sa halik. Walang lambing ang simula nun, puno ng galit, pananabik at mga salitang hindi nila masabi. Pero sa bawat segundo ng paglalapit ng labi nila, natutunaw ang lahat ng takot. Hinapit siya ni Jace sa bewang. Hinayaan ni Maggie ang sarili. Walang pagsisisi, walang pagdududa. Hinalikan niya ang lalaking nagpabago sa tibok ng puso niya. Hinalikan niya si Jace, hindi bilang boss, kundi bilang taong minahal niya sa katahimikan. Maggie, marami akong pagkukulang. Alam ko. Pero ngayong gabi, wala muna tayong utang sa isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tila pareho tumigil ang mundo nila. Sa labas ay bumabagsak pa rin ang ulan. Umuugong ang kulog. Pero sa loob ng kubo, naramdaman nilang humupa ang lahat ng gulo. Nawala ang panganib. Natira lang sila, ang damdamin nila, at ang halik na nagtama sa mga pusong matagal nang nagtatago sa anino ng responsibilidad. Tahimik na naglalakad si Maggie sa marmol na hallway ng Anderson Empire. Matapos ang debriefing sa isang high-stakes security contract, balak na sana niyang umuwi. Pagod na ang katawan niya pero mas pagod ang puso. Bumagal ang hakbang niya na marinig ang tawa ng isang babae sa dulo ng pasilyo. Tumigil siya at saglit siyang sumilip. Nakita niya si Jace na nakangiti habang nakayuko. May babaeng nakasabit sa braso nito. Isang kilalang investor mula sa Europe, si Camille Alvarez. Elegante, matalino at agresibo. Tumatawa si Camille. Hinahawakan nito ang dibdib ni Jace at tila ba natural lang. Hindi naman umiwas si Jace. Hindi kumurap si Maggie. Hindi siya umimik. Ni hindi siya nagpakita ng emosyon. Tumalikod lang siya at tahimik na naglakad palayo. Sa likod niya ay tumigil sa pagtawa si Jace. Maggie? Nakita na lang nito ang dulo ng itim na coat na babae habang nilulunok ng elevator ang katauhan nito. Binitiwan ni Jace ang braso ni Camille. Excuse me. Wait, Jace! Where are you going? Gulat na tawag ng babae. Hindi na sumagot si Jace. Tumakbo ito at dumiretso sa hagdan. Hindi na ito nagkintay para sa elevator. Tinakbo nito ang 5 palapag pababa. Sa ground floor, sumisigaw ang ulan sa labas ng building. Bumilis ang tibok ng puso ng lalaki nang makita nito si Maggie. Tinatanggal ang ID sa leeg at pinipigilan ng panginginig. Maggie! Hindi siya lumingon. Hinabol na naman siya nito at agad hinawakan sa braso. Teka lang. Nangunot ang noon ni Maggie at pinagtaasan ng kilay si Jace. Malis ka. Hindi kita hahayaang umalis ng ganyan. Bakit hindi? Hindi mo naman ako kailangan. May bago ka na, di ba? Hindi siya yan. Wala ibig sabihin yun. Talaga lang ha? Mukhang nag-enjoy ka. Wala akong pakialam sa kanya. Pero pinabayaan mo hawakan ka niya. Pinayagan mong lapitan ka. Pinayagan mong palitan ako. Nobody can replace you. Huwag mong gamitin yan para pigilan ako. Hindi ako tanga. Lumapit si Jace habang nilalabanan ng galit sa mata niya. Hindi mo na kailangan pigilan ang nararamdaman mo. Ako rin. Ayokong itago. Late ka na. Sinubukan ko manatili sa tabi mo. Umasa ako. Naghintay ako pero hindi mo ako pinili. Pinili kita araw-araw. Pero natakot ako masaktan ka, natakot ako mahulog. Too bad. Well, it's not. I'm not letting you
Please be mine again, Maggie. Be mine for real. Inuutusan mo ako. Of course not. I'm offering you something. Tutulungan kita tungkol sa parents mo at tungkol sa kapatid mo. Gagamitin ko lahat ng connection ko so you can sleep in peace. Para hindi mo na binabaon ng guilt. So you can love me without the guilt, without a doubt. Nagbabadya ang luha niya dahil sa sinabi nito. Nanigas ang katawan ni Maggie. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ni Jace. Parang hinubad nito lahat ng sandata niya. Ang pader na matagal niyang itinayo sa pagitan nila. Gusto niyang umiwas. Gusto niyang tumalikod. Pero nanatili siyang nakatayo sa harap nito. Jace! Bulong niya. Halos hindi niya marinig ang sarili. Hinawakan pa rin ito ang pisngi niya. Walang bahid ng pang-aabuso o pamilit. Hindi siya kinukulong. Inaalok siya nito ng kalayaan. I can't change the past. Pero pwede kong ayusin na ngayon. At pwede natin ipaglaban ng bukas. Napahagat si Maggie ng labi. Kumurap siya at pinilit pigilan ng luha. Lagi kang may sagot. Lagi mong kaya ayusin. Pero hindi mo ako tao sa project mo, Jace. Hindi ako investment, hindi ako charity case. I know. Kaya nga ako nandito hindi bilang CEO. Nandito ako bilang lalaki na tutong magmahal dahil sa'yo. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Diba sinabi mo sa akin na gusto mo ako, na mahal mo ako? Pero bakit hindi ko maramdaman yon? Bakit ngayon mo sinasabi to? Ilang beses ako nagpakatanga sa'yo? Dahil ngayon lang ako naging matapang. Nakita kita nung nawala ka. Naramdaman ko kung gaano kasakit kapag wala ka. At hindi ko kayang ulitin yun. Talaga? Wala kang kasiguraduhan, Jace. Hindi ko alam kung pinaglalaruan mo lang ako. Hindi ko alam. Wala ako may papangako magiging madalito. Ewan ko. Hindi ko alam. Maraming tumatakbo sa isip ko. I know. Hindi ako perpekto. Umiiyak pa rin ako sa gabi. I'll stay. Sa lahat ng gabi, sa lahat ng umaga, sa lahat ng sakit. Paano kung di ko kayanin? E di kakayanin ko para sa atin. You're too much. Sometimes, alam mo ba yun? Naiinis na saad ni Maggie. Napapailing. Ngumiti ng tipid ang binata. And you're the one who can handle me. Umusad si Maggie palapit. Okay. Pero may kondisyon ako. Ano? Ibalik mo sa akin ang posisyon ko. Kumano to noon ni Jace? Gusto mong bumalik bilang sekretarya? Gusto kong bumalik bilang partner mo sa lahat ng laban. Napangiti ang lalaki. Okay, whatever you want. Isa pa. Kapag nagpa-cute ka ulit sa investor na yun, babariling kita sa tuhod. Napahalak ka lalaki sa sinabi niya. Oh, you find me cute. How sweet. Pero deal. Dahil sa pang-aasar ng lalaki, napahalakak na rin si Maggie. At sa wakas, natigil na ang luha niya. Nawala ang bigat sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umiiwas. Hindi na siya nagtatago. Ito na ang katotohanan. Mahal niya si Jace. At ngayon, may lalaki nakatayo sa harap niya. Handa siyang ipaglaban. Umusad pa ang binata, palapit. Can I kiss you now? Tinatanong pa ba yan? Kung di mo pa gagawin, akong gagawa. At walang pag-aalin lang ang hinila siya ni Jace. Nagtama ang labi nila. Ngunit sa pagkakataong ito, umiikot ang mundo, tumigil ang oras. Sa halik na yon, natuldok ang lahat ng takot. Hindi na siya sekretarya lang. Siya ang babaeng pinili. Siya ang babaeng minahal. At siya ang babaeng hindi na muling iiwan. Hindi agad naghiwalay ang labi nila. Ngunit pagkatapos nun niyakap ni Jace si Maggie ng mahigpit. Ramdam niya ang pintig ng puso nito, kasabay ng sa kanya. Parehong mabilis. Parehong naglalaban sa pagkalma. Narinig mo ba yung bulong ko?
Tanong ni Jace nang magkahiwalay na ang labi nila na natiling malapit ang kanila muka. Aling bulong? Na mahal kita. Na ikaw lang palagi. Napapikit naman siya. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa sobrang dami ng emosyon na hindi niya kaya ikulong sa puso niya. Mahal din kita. Kahit ilang beses mo akong pinaiyak. Kahit ilang beses kitang ginustong suntukin sa muka. Tumawa si Jace at hinawakan ang dalawang kamay niya. Fair enough. Pero this time, ako na ang iiyak kapag nasaktan kita. Good. Kasi this time, I'm not holding back anymore. Kapag inaway mo ako, lalabanan kita. Pero kapag inaway ka ng iba, ipaglalaban din kita. Kung may babangga sa atin, ako ang unang papalag. Dumating ang ilan sa mga empleyado na nakangiting nanonood. Si Trisha mula sa accounting, si Liza na nasa reception, si Marco mula sa HR, at ang matandang janitor na si Mang Benito. Lahat ng iyon tumango bilang pag-aproba. Finally, sabi ko na nga ba sila endgame eh. Tumawa si Maggie sa sinabi ni Trisha. Hindi niya kailangan ng iba pang validation. Pero maganda rin palang marinig na hindi lang sila ang naniniwala sa isa't isa. Pati ang mundo sa paligid nila pumapanig na rin. After all this, can I ask you to marry me? Huwag kang ooy, hindi pa tayo. Natatawang sagot niya. I know. But I will do everything for you. I'll protect you. This time, I will protect you. And this time, I will give you the love you deserve. And give you everything you wanted. Hindi na siya sumagot. Sa halip niyakap niya ang lalaki. Alam niya. Nasa itaas ng langit nakatingin sa kanya ang magulang at ang kapatid niya. Marahil masaya ito para sa kanya. At marami mang nangyari sa pagitan nila ni Jace. Natagpuan pa rin nila ang isa't isa. At kagaya ng sabi nito, magkasama nilang haharapin ang bukas. At hinding-hindi na siya mag-iisa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Medal Talon, Cleo Kawaling, Mavic Bautista, Amelia Bahar, Jill Naipa, Aruma Tyra, Vikil Panganiban, Rose Sagsaulio, Emmy Canarias, Braves Logos, Ting Solomon, Rhea Baril, Cherry Di Mayuga, Rihanna Acoy at Leia Esguera. Hello, this is Iya. Meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin ang magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels. And also, they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.